Today, pag-uusapan po natin is about repentance. Madalas natin ito nadidinig, kailangan magsisi ka muna sa kasalanan mo, bago ka mapunta sa langit. At yun pong, nung ako po'y Katoliko nga, bago kami makakapagkomunyon, kailangan ay mangungumpisal ka muna. At ang turo sa atin, iyon yung repentance, Kailangan may repentance, tapos may penance, paparusahan ka, ang parusa sa'yo, 10 ama namin, 15 abaginong Maria, etc., etc. At paniwala natin nun, okay na tayo nun. So, the following Sunday, or that Sunday, pagkatapos ng mangumpisal, pwede ka na uling magkumunyon, na tumanggap ka na uli yung ostia, At yun yung cycle na alam natin. But what does the Bible actually say? Ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia tungkol sa repentance o yung pagsisisi? Kaya itong isa sa malaking kamalian ng pagkakaturo sa atin dito sa konsepto ng repentance. Kaya pati yung konsepto ng salvation, hindi natin maintindihan, litong-lito tayo dun sa salvation at saka dun sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Parang dahil sa ating mga pagkukulang, akala natin, kaya nating pawalang bisa itong ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. Now, in Acts chapter 3, verse 17 to 20, ito ang sinasabi po dito. Now, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance as did your leaders. But this is how God fulfilled what we had foretold through all the prophets, saying that His Messiah would suffer. Repent, then turn to God, so that your sins may be wiped out. That times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Let's all bow down our heads and pray. Heavenly Father, we thank you, God, sa salitang ibinigay mo sa amin. Nawa, O Diyos, tunay na maintindihan namin ang lahat ng mga dapat naming maunawaan tungkol sa aming paghingi ng tawad, Panginoon, sa aming kasalanan. Repentance, Panginoon. This is what we want to do. This we ask in Jesus' name. Amen. Sabi sa book of Acts, repent, then turn to God. Ikaw ay, yung repent kasi, ininterpret ito sa ibang religion as mangumpisal. O humingi ng tawad, yung sa atin pahingi ng tawad, pangungumpisal, and turn to God. But what does the Bible actually say? Well, para maintindihan mo kung ano yung konsepto ng repentance, you must understand first the summary of the New Testament. The New Testament is about the good news. Ano yung mabuting balita ayon sa Biblia, sa New Testament? 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Sabi dito, now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. For what I received I pass on to you as of first importance. Here it is. That Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. This is the good news. Jesus died for your sins, and then He was raised again according to the Scriptures. Jesus was the ultimate sacrifice. Ito yung mabuting balita. Kaya nga tawag dito, magandang balita, di ba? Parang sinabi sa'yo, pupunta sa'yo si Melchor. Ninong, may magandang balita ako sa'yo. Tumama tayo sa wedding. Uy, magandang balita yan. Tapos biglang may pero. Nahuli yung kubrador, hindi daw makakapagbayad. Yari din, di ba? So kung yung mabuting balita na Jesus, sabi mo, niligtas ka na ni Jesus. Pero, may pero pala. Yung pero hindi mo makomply, Paano na yon? But here is the good news. The good news is ultimate. Sabi niya, ito ay namatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan. According to the Scriptures. Now,
Sa Bible, the word, even in the Old Testament, yung repentance is written in Hebrew and it is read as teshuvah. Teshuvah. Ang Hebrew binabasa po yan, baliktad po yan parang sa Japanese, Chinese, nagmumula ka sa kanan, papunta sa kaliwa. But teshuvah means return to God. Return to grace. Ito ang ibig sabihin ng salitang teshuvah. So when the Bible refers to repentance, what the Bible is actually telling us is we are being commanded to return to God and to return to the grace of God. Yung first letter po actually doon sa Hebrew, yung te. Ang symbol po niyan is the cross. The cross of Jesus Christ is te. The beginning of everything, of our return, the beginning of repentance is the cross. Yung krus ng Kalbaryo, ang umpisa ng ating repentance. That's why, when the Bible says teshuvah, repentance, what the Bible is actually telling us is not to go to the priest and to repent, but the Bible is telling us to return to God, return to grace, yung biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Now, the New Testament word for repent is metanoia. Ito naman yung salitang ginagamit sa New Testament. Repentance in Hebrew, pag binasa mo siya sa salitang Hebreo, ang nakasulat po doon is metanoia. Repentance is metanoia. Ano naman yung ibig sabihin ng metanoia sa salitang Hebreo? Ang ibig sabihin nito is to change your mind. Change your mind. Ang baguhin ang iyong kaisipan. Change your mind about what? Babaguhin ko yung isip ko tungkol saan? Tungkol kay Jesus. Change your mind about who Christ is. Ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo? Ano si Jesus sa buhay mo? Now you have to ask yourself, ano nga ba si Jesus sa buhay ko? Nung kami maliliit pa, si Jesus ay Christmas. Naalala lang namin si Jesus pag Pasko. Kasi may 3 haring nagsidalaw. Yun. At doon niya kinuha yung pangalan ni Melchor sa 3 hari. Na later on, nalaman niya, hindi pala siya kasama doon sa 3 hari. Wala palang pangalan na Melchor doon sa Biblia. Naloko si Melchor. Naista pa siya. Buong buhay niya, ang paniwala niya, kasama siya sa 3 hari. And many of the things that we know about Christ is actually not what Christ is all about. And that's why we've got to change our mind. Kailangan baguhin natin yung kaisipan natin kung sino si Jesucristo sa ating mga buhay. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi dito, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Christ is who? Christ is our salvation. Siya ang para tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Without Jesus Christ, without our faith in Christ, nothing that we do is meaningful. Walang kabuluhan lahat ang ating ginagawa. But is our mind about Jesus already changed? Nagbago na ba ang pananaw natin tungkol sa Panginoon natin? Have we actually returned to God? Have we actually returned to grace? Yung bang kaligtasan mo, kapatid, ay buong puso mo talagang iniaasa sa Panginoon? O naniniwala ka na ikaw pa rin ang dahilan ng kaligtasan mo? Ito yung pinag-usapan natin nung nakaraan. This is a continuation of our series in our salvation. To be sin-free is not the basis of our salvation. If it is, then our salvation is in our hands, not in God. Dito tayo madalas nagkakaroon ng
ng conflict. Actually, ito rin ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ang tawag sa atin, mga judgmental tayo. Kasi pag nakakita tayo ng may nagkamali, nagkasala, anong tawag natin sa kanya? Hindi naligtas yan. But look it up in the Bible. Hindi nyo makikita doon na yung pagiging wala niyong kasalanan ang magliligtas sa inyo. As a matter of fact, sabi ang magliligtas sa atin is grace. Biyaya ng Diyos ang magliligtas sa atin. Pero we keep on insisting na dapat kayong lahat ay perpekto. Wala kayong kasalanan. Perfect kayong lahat. Kahit na hindi perpekto ang pangalan nyo, gusto nyo perpekto pa rin kayo. Because this is the requirement being imposed to us by the world. At ang paniwala natin, ang ating kaligtasan ay nakabase sa dami ng ating kasalanan o di kaya yung kakayanan natin na hindi tayo magkasala. But the truth of the matter is, paulit-ulit yung tinatanong sa inyo, sino sa inyo ang pwedeng magsabi na wala na akong kasalanan? Who among us can dare say, I have no more sin? Meron ba? So if ang ating kaligtasan ay nakabase sa ating pagkawalan ng kasalanan sa ating lahat, walang pupunta sa langit. Ang lungkot-lungkot ng buhay sa langit. Sino pupunta sa langit? Kung ang basihan ng pagpunta sa langit ay sa kaharian ng Diyos, ay ang kawalan ninyo ng kasalanan. But even the Bible says, everyone has sinned. Everyone has fallen short of the measure of the glory of God. Not one is righteous. Ni isa, wala. Even Isaiah, the prophet, nung nakita niya na yung Panginoon, anong sabi niya? Ay naku Lord, wag ako. I have filthy mouth. Kasi siya ay palamura. Masasama mga bagay ang sinasabi niya. Kaya una naging aware agad siya kung anong kakulangan niya. In the presence of God, what will happen is that you will realize how dirty you are. Ito ang epekto ng kilala mo ang Panginoon. In the presence of God, you will realize how dirty you are. It's not how clean you are, but how dirty you are sa harap ng Panginoon. Kasi kung malinis ka na sa harap ng Panginoon, ano pang kailangan mo? Being sin-free to attain salvation is not in the Bible. Wala po sa Biblia yun. Dapat wala kang kasalanan. Ang sabi doon sa Biblia, si Jesus. Si Jesus. Ang daan. Ang liwanag, ang katotohanan. Siya lang ang tanging daan. Patungo sa Ama. That's what the Bible says. It didn't say about us being sin-free. Again, babalik tayo doon sa yung magnanakaw sa krus. Kung itong tao na to, kung ang basihan pala sa pagkakaligtas natin ay yung wala tayong kasalanan, ay disqualified na agad yung magnanakaw na yon. Wala siyang ginawang mabuti sa buong buhay niya. Magnanakaw nga mamamatay tao pa sigurado yun. Sabi niya, inaamin niya doon sa kasamahan niya, di ba? Sabi niya, uy, mahiya ka naman. Yan, walang kasalanan yan. Tayong dalawa, okay lang ito. Deserve natin ito. So, alam niya na may kasalanan siya. Anong nangyari sa kanya? The same thing that happened to Isaiah. In the presence of God, he realized how dirty he was. Amen? Ikaw ba? Pag tinitignan mo yung sarili mo, anong pakiramdam mo? Uy, born again ako, ha? Uy, nagbabasa ako ng Biblia, ha? Uy, kayo, ha? Kayo, ha? Naku, ang dudumi nyo. Ang dumi na isip nyo. Mga mukha kayong pera. Di ba? That's the time that we become judgmental because we feel as if ang linis-linis mo na. This means you are not standing in the presence of God. Kasi kung nasa presensya ka ng Panginoon, the immediate effect on the sinner is he realizes how dirty he is.
Kagaya nung magnanakaw sa krus. Nung naitapat siya katabi ni Jesus, alam niya na agad kung gaano siya karumi. Kung ang tingin mo sa sarili mo ngayon, ang linis-linis mo, kapatid, ikaw yung isang magnanakaw. Hindi ikaw yung magnanakaw na pinatawad ng Panginoon. Because the Bible didn't say. There is nothing in the Bible that says that you have to be sin-free to attain salvation. As a matter of fact, it is your sins. Yung mga kasalanan mo ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus. The closest we have in reference to sin, pero hindi pa rin siya accurately na sinasabi, is this. In Luke 24 verse 47, "And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem." Ito yung pinakamalapit, repentance for the forgiveness of sins. But when you look at it, yung repentance in the context of teshuva and metanoia, still, ang sinasabi nito ay ang pagbabalik kay Hesus Kristo. Pagbabalik kay Hesus Kristo. Returning to God and returning to grace. Returning to what the Lord has done for you. Now, are we saying that we must keep on sinning? Kasi okay lang pala, ligtas ka na. No, we are not saying that. Sin is still evil. Sin is still a departure sa kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. As a matter of fact, in Matthew chapter 3 verse 8, sabi dito, we must bear fruit in keeping with repentance. So if you have truly repented, you have truly returned to God, you have truly returned to grace, dapat namumunga ka. You must bear fruit. Anong bunga mo? What is your fruit? What is your fruit? Galit sa puso mo? Hatred? Chismis? Still, ito ba yung fruits na ipagmamalaki natin? Ang tunay na nanumbalik sa Panginoon produces something. It bears fruit. Namumunga ka kagaya ng sabi ng Panginoon. And people will see the effect of that repentance. Ano yung repentance na sinasabi ng Panginoon? Kasi even in the Old Testament, makikita nyo, paulit-ulit ginamit yung repentance in reference to God. It is God repenting. Nung kinausap ni Moses ang Panginoon at sinabi niya, huwag mo nang patayin yung mga Israelitas, di ba? Ipakita mo sa kanila na ikaw ay Diyos. And look at what the Bible says. And the Lord repented. O anong ibig sabihin ng repented? Yung bang repented na yun, ibig sabihin yung Diyos may kasalanan? No. This means God just returned. He just returned to the original plan. Because even nagkasala yung mga Israelitas, alam na nila. Alam na ng Panginoon na gagawin nila ito. Natatalikod sila sa Diyos Ama sa langit. So God just returned to the original plan. So when the Bible says repentance, doesn't necessarily mean yung pangungumpisal ninyo ng inyong mga kasalanan. It just means changing your mind about Christ. Changing your mind about what Jesus has done in your life. It's about returning to God. It's about returning to grace. So what do I do? Nagkasala ka. Sabi ng Biblia, we will always sin. Anong gagawin natin pag nagkakasala tayo? Here is what the Bible says. If we confess is different from repentance. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins, and purify us from all unrighteousness. Ang sabi ng Biblia, hindi yung kagaya ng yung sinasabi yung nakagawian natin, pag nagkasala ka, punta ka sa pari, magkukumpisal ka, tapos sasabihan ka na ganito, magdasal ka na ganito. Sabi ng Panginoon, diretso ka sa Kanya. Confess, ibig sabihin ng confess, just tell Him and ask for His forgiveness. And He, Jesus, the Lord, will purify us from our unrighteousness. This is 1 John chapter 1 verse 9.
So pag nagkakasala tayo, because tayo, kahit na nagpupunta kayo dito sa church, kahit na mga born-again Christians ang tawag ninyo, kahit na every Wednesday, merong Bible study kayo, yung mga senior citizen natin, praise to God, may sarili na silang Bible study group. Salamat kay Papa, kila Sister Carol, yung mga senior citizens natin na naririto. Nag-gather na sila to study the Word of God. But even then, it's no guarantee na hindi ka magkakasala. Baka pagkagaling mo pa lang sa Bible study, di ba, pumapara ka ng tricycle, ayaw ka hinto, nabistira ulo to ka. Galit ka na kaagad. Di ba? Kakasala ka na kaagad. We will continue sinning. But because our merciful Father loves us and He is faithful, sabi ng Panginoon, He is faithful. And if you confess to Him, He will forgive you. So, I have heard many times that the reason why you keep sinning is because you have not truly repented of our sins. And that you can only be saved if you no longer sin. Ang dami ko pong nadinig ng mga Kristiyano, even mga pastors and preachers, na ito yung sinasabi. Sabi, nagkakasala ka pa? O alam mo kung bakit ka nagkakasala? Kasi hindi ka talaga nag-repent sa Panginoon. Ikaw naman, pag nadinig mo yun, ay, oo nga, ay grabe ako, buti pa siya. Buti pa siya, ang husay-husay niya. Ano man nangyayari? The problem with this is that the person saying this must truly believe that he is no longer sinning. Kapag may nagsabi sa'yo na kaya ka patuloy na nagkakasala kasi hindi ka pa tunay na nagre-repent, hindi ka pa tunay na tumatalikod sa iyong kasalanan, kailangan siya mismo, siya na nagsasabi nun ay naniniwala na siya ay wala ng kasalanan. But is that possible? That habang nandito ka sa lupa, kahit na preacher ka or whatever, may isa ako nadinig na nagsabi niya na hindi na siya nagkakasala. Nandun sa Davao, nasa malaking mansyon. Tinalo na daw niya lahat ng kasalanan. Meron pang isa sa Africa. Preacher. Nag-preach dun sa church. Mayroon siyang belt. Yung parang sa boxing. Yung malaking belt. Dumating siya dun sa harapan ng altar. May dala-dala siyang belt. Alam niyo kung bakit meron siyang belt? Kasi daw pumunta siya sa impyerno. Nakipagsuntukan siya kay Satanas. At natalo niya si Satanas. And therefore siya na ang kampiyon. Kampiyon ng ng impyerno. Itinalo mo si Satanas yung kaharian ni Satanas, impyerno. Tinalo mo siya, minana mo yung impyerno. Di ba? Ang daming mga kalokohan na pinagsasabi sa atin. Kaya we should be careful sa pakikinig. Minsan, yung mga sinasabi sa atin na yun, akala natin mukhang tama. But when you look at the scripture, hindi, malayo naman siya doon sa sinasabi ng Panginoon. That's why kinukondem ka kaagad Nagkasala ka? Oo, kasi hindi ka naman talaga lingkod ng Panginoon. Oo, kasi hindi ka naman talaga born again. Kaya ka ganyan. O yun ang sasabihin sa'yo. But if you look at what is the scriptural basis of this, wala po siyang basihan sa Scriptura. Na sinasabi na dapat ikaw wala ka ng kasalanan. Of course we sin. Ang problema lang dun sa iba, ayaw aminin. Ayaw aminin na nagkakasala pa rin siya. Sinong kamukha niya? Kamukha niya yung isang magnanakaw sa krus na hindi niya makita yung karumihan niya sa harap ng presensya ng Panginoon. Kapatid, kapag tinignan mo yung sarili mo ngayon at nanliliit ka pa rin sa presensya ng Panginoon dahil nare-recognize mo na marami pang mali sa iyo, na marami ka pa rin kasalanan, congratulations. Congratulations. Bakit? Kasi nakikita mo ang presensya ng Panginoon. Makikita mo lang ang pagkakamali mo kung tunay na kilala mo yung Jesus na sinasamba natin.
Kaya sinasabi ng Panginoon, you got to change your mind about Him. Jesus is not some bro, Merong programa noon sa Channel 2 ba yun? Yung tawag kay Jesus, bro. No, bro. Si Jesus ginawang barkada lang. Jesus is a friend, but He's still God. And Jesus has a name. And the name of Jesus has power. It's not bro. His name is Yeshua. Jesus, ang in-interpret sa English. It's never bro. Don't call Jesus bro. Kaya minsan, pagtratuhin natin pati ang Panginoon, parang bro lang. Ano yung parang bro? Kausapin o hindi, okay lang. Puntahan o hindi, okay lang. Di ba? Pasalamatan o hindi, okay lang. Bro nga Pare ko yan Naintindihan ko yan We have relegated the importance of God. Pababa ng pababa. Kaya sabi ng Panginoon, teka muna, bumalik kayo sa akin. Realize the importance of the grace that I have given you. That is what repentance is all about. Not just asking for forgiveness. Yung confession. And the person who believes that he no longer sin has no more need of God. Kung ang tao naniniwala na wala na siyang kasalanan, that his repentance is perfect, anong kailangan niya pa sa Diyos? Wala na. Perfect ka na pala Congrats. Sana all. But you are not perfect. You will always have a need of God. When you start believing that you no longer need God, that is the beginning of our demise. Pag naniwala ka, kapatid, doon sa turo na yung paghingi mo na, yung kabanalan, yung kawalan mo ng kasalanan, ang magliligtas sa iyo at hindi yung ginawa ni Jesucristo at wala ka ng pangangailangan doon sa biyaya ng Diyos, ito nang umpisa ng pagbagsak mo. Kasi ang paniwala mo, ikaw lang. This is what repentance is all about. Change your mind about Christ and who He is. Baguhin mo yung perspektibo mo sa kung sino si Jesus sa buhay mo. Return to the Lord. Return to the grace of God. Kapatid, kahit anong gawin mo, pag wala ka ng biyaya at presensya ng Panginoon, you will be nothing. At pag na-realize mo ito na lahat tayo ay marumi, lahat tayo ay nagkasala, hindi na kayo magiging judgmental sa inyong kapwa. You will be more understanding. Kaya nga yung Kristiyano, ang tawag sa atin, mga judgmental tayo ng mga tao. Kasi ang tingin natin, tayo lang ang perpekto. But we are not perfect. We will never be perfect. We will forever be, as long as nandito tayo sa mundo, kailangan natin si Jesucristo at yung kanyang pagliligtas. That's why we never turn away any sinner. Hindi tayo tumatalikod doon sa mga makasalanan o yung perception ng tao ay mga kasalanan. Wag na yan. Iwanan nyo na yan. Wala nang pag-asa yan. Yung mga bar girls, wag na yan. Mga drug addict, kalimutan nyo na yan. Wala nang pag-asa yan. But we don't turn away from them. Because we know that them, like us, have also made mistakes. Nagkasala rin tayo. May pagkukulang din tayo. But Jesus will make us perfect. This is the imputed righteousness of God. Kaya pag pumunta tayo sa langit, isipin mo yung itsura mo na yan, pupunta ka sa langit, ang dahi-dahi mong bagahe, ang dami-dami mong kasalanan, pakiramdam mo, disqualified ka na kaagad. But remember always that man on the cross. Yung magnanakaw sa krus, lagi niyong tatandaan. All he did was to turn to Jesus and recognize Him as His King, His God, His Lord, and His Savior. Tagapagligtas niya si Jesus. Iyon lang ang ginawa niyang mabuti sa buong buhay niya. Wala na. Ikaw pa. You still have this opportunity here.
Marami pa tayong panahon. Marami pa tayong magagawa. We can still honor and praise and serve God. So many other things to show God that we love Him. Itong ang tao na to, wala na siyang magagawa. Nakapako sa krus. Bibig na lang niya yung gumagana eh. Pero yung bibig niya tsaka yung puso niya magkaisa. Kasi yung puso niya nagsasabi na ito ay hari. Ito ay Diyos. Ito ang magliligtas sa akin, si Jesucristo. Ikaw kapatid, hindi lang bibig mo ang pwedeng gumalaw. Si Marites lang yung panay galaw ng galaw ang bibig. Ang buong katawan mo, kamay mo, ang paa mo, ang tenga mo. Si Ira kamay na lang, nagagamit pa nila in communicating. Kaya hindi tayo sumusuko sa mga deaf because we know there are still people who hasn't heard the good news, literally. Hindi pa nila nadidinig yung mabuting balita. That's why we are not giving up. Because in the last days, this is what we will do. Ito na lang talaga ang gagawin natin, to win as many souls as we can. Para ano, paligtas kayo? Hindi na. Ligtas na kasi kayo. Ito ay ginagawa natin for what? Na-discuss natin to before, pero babalikan ito natin to refresh your memory. This is about our crowns of rewards in heaven. Lahat ng ginagawa natin dito, hindi na to tungkol sa ating kaligtasan. The moment that you accepted Jesus Christ, that you have been baptized in water and spirit, ligtas ka na kapatid. Niligtas ka na, tinanggap mo si Jesus. Lahat ng effort natin ito, this is what we're doing to receive the crowns of reward pagpunta natin sa langit. Magugulat, yung iba sa inyo, nagugulat yan. Ano yung crown of rewards natin na yan? Ano? Pagpunta natin sa langit, may graduation din. Parang yung inattenda ni Ervin, may graduation. Yes. May programa sa langit. That's in the Bible. Magugulat kayo. It's in the Bible. And yung pagharap ng Panginoon sa atin, ibibigay niya sa atin yung crowns of rewards natin. Puputungan tayo ng Panginoon ng mga crowns. Para kayong sinasabitan ng gold medal ng Panginoon. Parang sinasabi, first honor in love ministry, Sister Renny. Ganun. Di ba? Ang saya-saya nun. Diba, ikaw nga, nanonood ka lang graduation ng anak mo eh. Naiiyak ka pa eh. Paano kung ikaw na mismo yung gagraduate at si Jesus ang magbibigay sa iyo ng corona. No? Hindi lang ito medalya, corona ang ipuputong sa atin ng Panginoon. So this is what's happening in our lives today as Christians. Yes, you will not be sin-free yet. Habang nasa lupa ka, you will not be sin-free. Yung mga nagsasabi lang na wala silang kasalanan, yun lang yung ipokrito ang tawag dun. Hindi sin-free. They're just hypocrites. We sin like them. Ang difference lang, tayo umaamin. Umaamin pa rin tayo na may pagkakulang tayo. Those who don't recognize Christ or do not stand in the presence of Christ will never believe that they are sinners. God is calling you. Kahit na marami kang kasalanan, kapatid, God is still calling you. Tinatawag ka pa rin ng Diyos. Halika dito. Come to me. It's not about what you do. Hindi ito tungkol sa kawalan mo ng kasalanan. Hindi ito sa kagaling mo sa tugtog, sa pagkanta. Hindi ito tungkol doon. This is about Jesus. At yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. That is your ticket to salvation. Are you ready to return to Christ? Amen? Are you ready to change your mind? Metanoia, ang repentance. Are you ready to change your mind about what God has done to you right now? Pag tinanggap mo yan, kapatid, sinasabi ko sa inyo, bigla kang lalaya. Lalaya ang isip mo. Na yung Diyos natin, hindi parang kang naglalakad sa firing squad. Huwag kang magkakamali. Huwag kang magkakamali. Di ba? That's not God. That's not what Jesus does. Yung hinihintay ka lang bumagsak tapos buwang ka na.
Ala ka ng pag-asa. Hindi ganun yung ating Panginoon. He has already kept you. Tinago ka na ng Diyos sa kanyang mga palad. That's why you have been set free. Ayun ang problema, pinalaya ka na ng Diyos, binibilanggo mo pa yung sarili mo. That today, we are free. I'm telling you this. God has set you free. Let's all stand up and pray. Hallelujah. Oh, Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for everything that you have done. Salamat sa mensahe mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa haba ng panahon, akala namin kami ang dahilan ng kaligtasan. Akala namin yung mabubuting gawa namin. Akala namin yung kawalan ng aming mga pagkakasala. Akala namin yung kabutihan namin, Panginoon, ang aming assurance na kami ay ligtas na. At niloloko kami ng mundo na ito, Panginoon. We believe in that. Na kahit na yung ginawa mo sa krus, mawawala ng saysay sa lahat ng mga pagkakamali at kasalanan namin. Akala namin kaya naming itapon, Panginoon, yung ginawa mo. But today, Lord, you have set us free. Because now we know we are saved. Ligtas kami, Panginoon. And this is the good news. Ito yung mabuting balita that you have been telling us about. The good news is that Christ died for our sins. And the moment that we accept Him as our Lord and Savior, we have been saved. We have eternal life. Lord, naway ang kalayaan na ito ang magtulak sa amin para kami mamunga. Mamunga ng gawa, mamunga ng mga kaluluwang ililigtas, mamunga ng pag-ibig sa isa't isa, mamunga ng mga taong dadalhin sa iyo, mamunga ang iglesia na ito, Panginoon, hindi ng mga miyembro, kundi ng tagasunod sa iyo. Oh Heavenly Father, standing in your presence, sa presensya mo, O Diyos, kitang-kita ko ang aking karumihan. Kitang-kita ko, Panginoon, ang dumi ng aking kasuotan. Kitang-kita ko, O Diyos, ang dumi ng aking bibig, ng aking mata, ng aking katawan. It's because I am standing in your light, dahil ako'y nakatayo sa liwanag mo. And Lord, we pray that you continue to guide us. Ang liwanag mo, O Diyos, patuloy na magliwanag sa amin. Gabayan mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay. Sapagkat ang buhay dito sa mundo, napakahirap, O Diyos. Lalo pat kung wala ka, imposible, Panginoon, na kami ay maligtas. But because of your grace, dahil sa biyaya mo, O Diyos, at ang pag-ibig mo na mas malawak sa lahat ng aming pagkakamali at kasalanan. Inako mo ako, Panginoon, niyakap mo ako. Ikaw ang naging kasalanan para sa akin. Ikaw ang naging kabayaran ng lahat ng aking pagkakamali. And let us not forget it, Lord. Kailanman wag mo hayaang mawaglit sa aming mga isip na ikaw ang dahilan kung bakit kami naririto. Na ikaw ang dahilan kung bakit kami naliligtas. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy na magkakaroon ng kaligtasan para sa maraming mga tao pa. Hindi ang love ministry, hindi ang talking hands ministry, hindi ang anumang aming ginagawa ang magliligtas. Ikaw, O Diyos, ang magliligtas. Alisin mo sa isipan namin, Panginoon, na ito ay tungkol sa amin, na ito ay tungkol sa husay namin, na ito ay tungkol sa aming pagsunod, sa aming paggawa ng mabuti. Remove from our hearts and our minds, O God, this feeling, and replace it with this full understanding ng biyaya mo. Ang kaalaman ng biyaya mo, Panginoon, ito ang magtulak sa amin upang gawin ang lahat ng bagay na pinagagawa mo. Heavenly Father, we thank you, God, for this church. Lord, we thank you for our senior citizens that you are now moving today
Lord, I thank you for our music team. Though we are not perfect, Lord, ang dami naming failure, ang dami naming pagkakamali. Slowly, Lord, you keep on bringing us back. You keep on dragging us back. Hindi mo kami sinusukuan, Panginoon. Because alam mo, Diyos, who we are, what we are. Alam mo what we can do. And we thank you, Lord God, sa biyaya mo na ito. That you keep calling us back, oh God, in serving you. Lord, I thank you for the Talking Hands ministry, the love ministry. Lord, we pray that you shower us with more blessings, Lord. Let your story be told. Let your salvation be spread through all the corners of this world. Kahit sa mundo ng mga pipi, Panginoon, makita nila ang pagliligtas mo. And Heavenly Father, we pray that you continue to bless this church. Allow us to accomplish our mission. To reach the unreachable, invite the uninvited, and to love the unloved. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God.